Huwag mong hayaang husgahan ng iyong ministro o ng iyong pastor ang mga salita ng Biblia kundi ang Biblia ang humatol sa sinasabi ng iyong ministro o pastor. Mga taga-Roma Kapitulo 3 Versikulo 4. Hinding-hindi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, at manig ka kung hahatulan ka na. Hindi sila laging tama, minsan mali at makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 16 Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa matitinik na halaman? Kaya naman kahit miyembro ka lang, dapat talagang pag-aralan mo ang salita ng ating Diyos, katulad ng mga taga-Berea na mabilis ang pag-iisip na lubos na tinatanggap ang mga salita ng Diyos ngunit sinusuri nila ito sa banal na kasulatan kung ito ay totoo at patunayan lahat ng bagay. Mga Gawa Kapitulo 17 Versikulo 11 Mas buka ang isipan ng mga Hudyong taga-Ron kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonika, wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo, at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Unang mga taga-Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 21 Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Huwag mo lang tanggapin ng diretso ang sinasabi sa iyo dahil ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng simbahan o grupong kinabibilangan mo o ng pastor, minister o pari na pinaniniwalaan mo ngunit ang kaligtasan ay individual. Ang iyong simbahan o ang iyong ministro o pastor ay hindi magliligtas sa iyo kung hindi ikaw mismo. Mga taga-Filipos Kapitulo 2 Versikulo 12 Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo. Lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 15 Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Kapatid, huwag mong ipagkatiwala ang iyong kaligtasan sa mga tao dahil magagawa ka nilang lokohin kung hindi mo ginagawa ang sarili mong pag-aaral. Huwag kailanman tumingin sa tao kundi magkaroon lamang ng pananampalataya kay Jesus, tagapagligtas, dahil siya ang daan, katotohanan at buhay at walang makakalapit sa ating Ama at sa kanyang kaharian kung hindi sa pamamagitan niya. Juan Kapitulo 14 Versikulo 6 Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa ibang pagkakataon kapatid, buuin mo ang iyong relasyon sa ating Amang Diyos at sa kanyang anak na si Jesus nang hindi nahuhulog. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 24 hanggang 27, Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo yun sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. At siguraduhing mas masipag kang tinatawag at pinipili ng Diyos. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 10 Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Ituon mo lamang ang iyong mga mata sa Kanya at magpatuloy sa paglalakad ng hindi lumilihis upang maabot mo ang Kanyang kaharian. Mga Kawikaan Kapitulo 4 Versikulo 25 hanggang 27 Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.